pahayag ni Attorney Powa kanina about fishing expedition na yun yung duda nila na ginagawa ng kabilang partido. Meron bang tingin nyo ba may basis na maramdaman ito ng defense panel? Sa puntong ito na nasa first pa lang tayo, article. Alam mo, kung para mas maintindihan ng mga nakikinig sa inyo, kailangan balikan nyo kung kailan nila unang sinabi yan. Okay. Naalala nyo dun sa Committee on Justice pa lamang, kaya hindi sila nag-submit. Ayon sa kanila, hindi sila nag-participate. Ayon sa kanila, yung impeachment complaints ay wala namang nakalagay na ebidensya. Yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ganyan ang pananaw nila. So, naging nasa Senado na tayo, nagtatrial na, siyempre, magpapasupina. Ano ba yung supina? The purpose of a supina is to mandatorily require persons to appear or documents to be presented. Ang tawag sa mga dokumentong pinasasubmit ay subpoena duces tecum. So sinasabi niya, kaya kasi sinasabi ng isang abogado, pag fishing expedition ay una, sinasabi niya yan na baka naman walang katuturan, irrelevant. Or pangalawa, napaka-broad o napakalawak ng gusto niyong sakupin. For instance, ang isang subpoena duces tecum ng mga dokumento ay kailangan detalyihin mo yung mga dokumentong kailangan mo. Like for instance, sasabihin mo, particular document, anong petsa, kanino naka-address, ano ang nilalaman nito, ganun kadetalye. Hindi kasi dapat, yun ang sa tingin ko kanina sinasabi, hindi dapat na yung bang broad yan, 10 taong dokumento, na lahat na ginawa ng tao, hindi pwede. I think yun yung kung saan siya nanggagaling. Pero, attorney, babalikan ko lamang po yung sa Article 4, yung sa grave threat. So Yes. far, ano po yung tingin niyo doon? Sapat na ba yung mga nailahad so far doon sa naunang 5 days na mga ebidensya? Although may hinihintay pa tayong from NBI, si Attorney Matibag, pero nailatag na ba? Hindi, nagtanggal na sila tinanggal ng si mga Attorney at least Zulaika 5 more at saka witnesses. yung iba pang witness. Kasi kung bigyan natin sila ng idea, ilan na bang napresenta sa ngayon? 2. Yeah. Isa yung si Kalilong, Agent Kalilong, at yung isa, si Attorney Lotok. Okay? So 2. At kung maalala ninyo, kagabi ay 2 ang kanila pang hindi na pinursu. Sabi nila, iuurong na nila yung pagpipresenta ni Attorney Lopez at yung si Captain Bello, sabi nila. Tapos binigyan nila ng paliwanag kung ba't hindi na nila ipipresenta pa. Tapos ngayong hapon ay inurong na nila yung 5. Pero ang hindi nila inuurong ay si Director Matibag. So kung ang tutuusin, 3, kung hindi ako nagkakamali, 3 magiging kanilang testigo para sa Article 4. Now, pag-usapan natin, yun ang tanong nyo, sapat na ba? Hindi ko yan sasagutin kagad na conclusion na lamang. Gusto kong mapag-usapan o mapaliwanag sa inyo kung bakit ano na so far ang napapatunayan. Okay? Si Kalilong, napatunayan ni Kalilong na mayroong video. So, na-authenticate na ito. Kung paano niya in-access ito, paano niya pin-reserve, at paano niya masasabi sa atin na hindi ito tampered with. Yun ang gusto niya sabihin. At ito ay pinagbasihan nila ng kanilang investigasyon. At ano ang mga hakbang na ginawa nila to communicate with other agencies? Yun ang napatunayan niya. Okay? Si Attorney Loto, ang pinatunayan niya doon ay yung proseso ng investigasyon. Sabi niya, nagkaroon ng identification, preservation, una. Pangalawa, sabi niya, nagkaroon ng collection or hashing. Tapos sinabi niya, inanalyze namin ito at sinabi rin niya, in-evaluate niya. So yun ang kanyang tinestify. Hindi pa po tayo tapos doon. Patapos doon ay pinakita niya kung ano ang ginawa nila sa investigasyon. Na-determine ba nila kung may kaso? Kung may prima facie evidence? At sinabi nila na meron. At dahil dito, anong ginawa daw nila? Nagsampa sila ng kaso sa Department of Justice. Okay? So yun ang napatunayan niya. So yung kabuuan nito, sa tingin ko, ikakabit-kabit pa ito ni Director Matibag. Bakit? In what way? Oo. Okay. Siya yung magtatahi sa tingin ko. Ano yung naging aksyon ng ahensya? Ano yung mga investigasyon in relation to intelligence,
in relation to cybercrime. Alam niyo yun, ikakabit-kabit na yan. Ngayon, pagkatapos ni Director Matiban, doon ninyo makikita kung okay na ba? Na ipatunayan na ba nila? Pero I would just want to remind everyone, ang ingatan po ninyo rito, hindi ito criminal case na Yes. parang Yes. hindi ito proof beyond reasonable doubt. Yes. Kasi po ito ay isang impeachment process. Hindi ko po sinasabi na ang batayan ng ebidensya, hindi ko consider, don't get me wrong. Subalit, dito ho ang tinitingnan ay fitness ng nasasakdal, yung kanyang karakter, anong attitude niya para sa isang pangalawang pangulo, at pangatlo, ano yung institutional foundation na makikita natin sa nangyayaring ito. So, yan lahat yan. Sa ngayon, kumbaga sa pagpipinta sa isipan ng mga senator judges, hindi pa buo. Okay. Kasi may mga napatunayan yung mga witnesses, pero may iba pang bubuin para masabi na presenta na ang ebidensya. Pero again, don't get me wrong, ang opinion ay hindi opinion ko, opinion nyo, kundi ang opinion ng senator judges ang magdidetermine. Yes. Na-persuade pa nila. Yes. Okay. Attorney, sabi po ninyo, kakasabi nyo lang po no, na ang dinedetermine dito is fitness ng nasasakdal, yung kakayahanan sa nasasakdal dun sa posisyon niya, which is in this case the Vice President. No? Yes. Tama ba yung naging direksyon ng depensa? Kasi from what I've seen the past couple of days, ang pinupunto nila is bakit niya nasabi yung mga threats na yun? Bakit niya nagawa yung mga threats na yun? Yun ba dapat ang tinatanong kung bakit or kung meron bang threat na gawa or wala? Yun. Alam mong ginagawa ng depensa, kung napapansin nyo, mahaba yung cross-examination, di ba? Kung mapapansin nyo, ang ginagawa nila doon, to put in context kung bakit nasabi. Di ba? Kino-contextualize nila kung paano nasabi. Kasi kung maalala nyo, nung pinresenta yan kay Calilo, 2 minutes and 18 seconds lamang. Tandaan nyo, kabuuan ng video niyan ay mahigit sa 2 oras. Yes. Yes. Pinagtalunan pa nila yan, naalala nyo, di ba? Yes. Ngayon, so ang ginagawa nila ngayon ay ipakita bakit ba nakapagsalita ng ganun ang pangalawang pangulo. Naalala nyo, kaya may mga portions ng video sa cross-examination ang nagpakita depensa. Yung context ng bakit nagalit ang pangalawang pangulo, ano ba sino ba yung makasama sa meeting. Kaya nga naalala nyo, yung intention was to present Attorney Lopez, kaya lang dinicide na lang nila na wag na lang ipresenta, di ba? So yung ganun, asahan yun? Kasi para kanila pakita na hindi naman talaga nanakot. Yun ang gusto lang pakita. Hindi naman talaga nanakot yan. Pati tandaan nyo, kaya nga pag tanong kayo doon sa people sa streets, di ba? Yung mga kababayan natin, depende yan sa appreciation nila. Kaya kasabay nito, yung tinatawag nating narrative ng social media. Napansin nyo? Kasi iba sasabihin, pag nagalit ako, talagang ganun, pero hindi ko naman dinaramdam Hindi ko naman kinakapitan di ba? So, yaan ay titignan natin, depende sa appreciation ng mga senator judges. Attorney Tranquil, pwede bang isang tanong pa pero kailangan namin mag-pause for a very short break. Importante lang doon sa sinabi nyo kanina before nagtanong si Chiki na maitawid ko doon. Pero kailangan natin mag-break lang. Very, very short lang po. Sige. So babalik po kaagad ang STL. Sa Facebook na rin, mga kapatid. Nice. Babalikan namin si Attorney Tranquil Salvador. Just 1 minute daw at tayo ay Na-break sa babalik. TV. Avelino Navarro, sa TV, naka-break po tayo. Avelino Navarro, Linitros, Yob Marasigan, Gigi Victor Deng Peralta, and Julio Madriaga. Magandang gabi kay Nanuna ni Opa at kay Choknat Queen na laging nakatutok sa atin, kay Nadeo Kasapaw. Hello. Halos walang absent yung mga yan. Parang si Renato Zamora, si Boboy Espiel, si Leo Pamposa, si Jerry Pestian, si Arbeth Gabay. And Rene Angel Borja. Hello. Michael Ang, magandang gabi. Ralph Domingo, hello. Good evening, Mark Mercadero, Wena de los Santos, and Merwin Jimenez. Ganon din kay Bert Nario Saez and Adeline Bartolome. Carlo Constantino at kay Karen Bacarisas, good evening. Romiluz Cadallo, Herman Santos, suki din natin Sabina Lindio, Romel Medina. Good evening sa inyo.
Lamang sa totoo lang ng 1PH. At kausap pa rin po natin si Attorney Tranquil Salvador po, ang dating defense lawyer ni CJ Renato Corona. And of course, trusted po natin pati sa mga legal talk. So, Attorney, itatawid ko lang to kasi kayo na narinig ko na po tungkol sa mga parang pwedeng gawing naratibo ng magkabilang panig. Kasi meron ng angal, nakikita namin yung numbers kayo naman napagdaanan nyo na to sa nakalipas Yes. na impeachment. Yung mga tao ngayon sinasabi dito sa aming mga sa mga numbers na nakikita namin na medyo nabobore na sila. Do you think na part of part nung strategy ng kung sino bang panig na talagang sabi nyo nga hindi naman ito criminal proceeding na ito impeachment pero talagang sobrang nitty-gritty nilang ginagawa yung pagtalakay. Nabobore ng ibang mga tao tungkol doon. Tingin niyo ba iparte ito ng ng strategy? Hindi pa natin masagot ganito Okay. kaaga. Okay. Pero maaring oo. Yeah. Depende sa mga susunod na araw. Pero makikita nyo dito, both parties naman very patient sila. Okay. Diba? Yung prosecution, very patient. Yung abogado, na unti-unti, kahit mahaba, nilalatan niya yung kanilang kaso. Yun naman depensa, kung maobserbahan mo, unaffected siya Kahit magalit yung kalaban niya, objectan siya. Nakita mo? Objectan siya, i-sustain or payagan yung objection, ngayon i-reform ang question. We will see kung ito nga ay estratehiya. Bakit? Masyado pang maaga. Bakit? Kasi ang testigo ay mahigit 100, pero nabawasan na ng 2. Oh. 107 ata yan Mm. 2 nabawasan ng 5 Mhm. para sa araw nito. Nabawasan ng 2. Pero tandaan mo, mahigit 50 ang testigo ng ng prosecution. Ang depensa parang mahigit 40. So makikita natin yan, mag-a-adjust ng konti. Kayo nandun kayo kay CJ Corona impeachment. Yes. 8 ang artikulo noon, di ba? Yes. 8. Walo. Pero hindi umabot ng pangatlo yun Kung hindi ako nagkakamali, parang pangatlo lang. Yeah. Hindi yan nabuo, naalala mo. So, wag tayong magtaka kung at some point, let's say dun sa susunod na artikulo, pag sa tingin nila, kaya na nila yan. O hinog na yan. Pwedeng sabihin ng prosecution na we waive all other articles of impeachment. Sabi nga ni Attorney Kapunang Kabe, know when to stop, di ba? Oo. Sinabi niya sa kanyang pagmamapahayag. Yes. Yes. Attorney, bago ko pupuntahan yung sa green box, itatawid ko lang tong kay Attorney Matibag dahil nga po dun sa naging pahayag ni na Senador Alan Peter Cayetano kanina. Before the start, meron silang concern na baka ba yon? Threat ba yon sa Senator Judge na uungkatin yung ibang issue on SEA Games? May connection ba? Kung may nakikita man po kayo at inilahad ito before the trial kanina? Alam nyo, lahat ng masasabi ngayon ay maaring bigyan ng kulay. Yeah. Especially so, na yung statement was made before mag-a-appear yung si Director Matibag. Yes. So yung iba, bibigyan niya ng kulay. Pero tatandaan natin, more than the caller, nag-react ang isang senador Nakita niyo? Nag-react siya So ibig sabihin sa aking pananaw, this is a matter that is very sensitive to the person. Kasi tayo ganun din, di ba? Tayo lahat may sensitivity tayo. So pag na-touch yun, baka parang anong ibig niyo sabihin? Lalo pa yung mga recent events, kaya kita nyo nagsalita siya, ito'y galing sa kanya. Recent events ay inungkat niya na meron siya mga kasama na who was arrested, di ba? Yes. One is at large dahil sa ICC warrant at 2 ay presently detained, di ba? So, yung hindi natin maalis doon sa tao na nag-iisip as to in-intimidate, hindi natin ma-interpret na gano'n. Kaya lang yung timing nun, baka yung iba bigyan nila ng kulay. Pero to this extent, I could say na baka na-touch yung sensitivity ng senator. At saka parang naging issue nga rin nung dami ng lawyers sa Senate kanina Hindi ba, Attorney? Naiwan na lang daw siya na wala na nga daw si Senador Marcoleta. Oo, inisa-isa niya yun. Inisa-isa niya. Oo, sa panig nila, parang 2 sila, di ba? Tapos wala na si Senator Marcoleta. So, those are his views on the matter. At asahan ninyo, pag yan lumabas na si Director Matibag, malamang tatanungin nila.
Ayun. Pahabol na lamang po, attorney. Yung tungkol po dun sa green box. Kasi natatandaan ko may nabanggit si Senator Ping Lacson na kailangan daw ng authority ni PBBM bago mabuksan itong mga tax details ni na VP Sara at ng asawa niya na si Attorney Mans Carpio. Ano po ba yung sinasabi ng batas dito? So, ibig sabihin kahit na mag-decision yung senator judges na majority, let's open the green box, hindi pwede without the authority of the president? Ganun po ba Nakalagay yun? kasi yan sa section 270 ng ating Internal Revenue Code na kailangan magbigay kasi ideally yung mga return, kahit kayo may income tax return na sinasubmit yan ay confidential. Okay. Maliban lamang if you're subject to investigation ng BIR mismo, di ba? Pero hindi yan basta inilalabas. At nakalagay rin doon na dapat ang presidente ay mag-consent, di ba? Sa pagpapalabas nito. So, sa tingin ko, sa aking pananaw, hindi yan pag-uusapan, magiging mahirap ang talakayan dyan. Kasi sa tingin ko, hindi baka ang presidente hindi magbibigay ng basta lang ng consent. Because at this time, generally the projection is, or the perception of the public is hindi siya involved dito sa nangyayaring impeachment. Alam mo yan? Medyo he was able now to project that he continues with his day-to-day activity as president without being involved directly with the impeachment. So, pag nagbigay siya ng clearance, parang nagbigay siya ng hudyat na nagbibigay ako ng di ba, consent. Alright. Yeah. Okay. Parang kasali siya. Yes. Oh. Okay. Tayo magpapasalamat na sa ating special guest for tonight.